Kasi nijajapan yung mama ko. Wala pang phone noon. So, lagi lang akong sulat. Sumusulat ka. Tapos, lagi yan. After na school, susulat ako. Mami, kailan ka babalik dito? Bakit ang tagal mo? Hindi ko alam kung naiinis ako, magtatanim ako ng sama ng loob kasi wala sa tabi siya. sa tabi ko. Tapos lagi na lang pag sinasasabihin niya na, sige, anak, magkita rin tayo dito pagpunta mo dito. Meron akong maleta lagi na andun lang yung mga damit ko. Hindi ko siya ginagalaw. Na anytime pupunta ako sa mama ko, ganun. Tapos susulatan mo siya. Tapos pag umuwi siya dito, dun sa Pilipinas, pag-aalis na siya, yun nga, sabi niya, ang hirap. Minsan, tinitiis ko talagang wag umiyak. Pero ramdam ko yung mama ko. Tinitiis lang din niya yung pag-iyak. Kasi pag nasa aeroplano na siya, tatawag siya ng gumahagulgul sa akin. Tapos, uuwi ako sa bahay. 1 week ako hindi makamove on. Lagi ako nasa labas ng gate. Nakatayong ganun, hinihintay yung aeroplano, lumilipad-lipad. Nakatingin dun. Sabi ko, tagal naman ni mami, ganun ako ng ganun dun. Tapos sulat na naman ako. Ganun lang. Halos every pagbabalik siya ng Japan, 1 week yun. Ang hirap, sobrang lungkot. Iyak ako na iyak lagi sa tapat ng gate pag hinihintay siya. Hello, happy weekend. Happy weekend, everyone. Happy weekend, everyone, Yes. and Ayan. to our viewers. And welcome back to Tokyo's podcast. Yay! Ang taas ang energy. Ang taas nga ate. Pakataas naman. Energy. So may special guest na naman tayo for Oo. today. Hindi na naubos yung Ayan. special. Oo, kaya tumaas talaga yung energy ko kasi parang masaya pagka meron talaga tayong mga guests. Oh. Ay. Malay mo, Paano- maging official. Para ba mga Season 2, yan ah. Yan. Aba. Okay, pakilala muna natin. Sino ba tong special guest natin for Sino today? ba yung special guest na yan? Ayan. Ayan. Pakilala mo na lang yung sarili mo. Kasi Ayan, ako. Pinakilala na lang din yung sarili. Yes. Ayan, sige. Ako si Aries Omura Aries. Ayan ang aking Pinsan pangalan. Ang pinsan ni Nino. Ayan. Ang pinsan tayo. Ano ba? Talaga ba? Okay. Kaya very good looking Dupi. siya. Swear. Ayan. Pwede ba yung sabihin? Hindi. Kahit ano. Kahit ano na lang. May relative siya ni Papa P. Yes! Ayan. Totoo. Ang family Relative ng siya ni Pascual. Papa. Yes, sa side ng mother ko. Kaya alam mo na. Piolo Pascual. Ayan. Kaya Oh, ang Yes, Ano, kaya ganun. good looking sila. pero sabi nila, di ba, si ano daw, si Papa P is, pero hindi. Ayan, so, Ang puso. Ang Ganun. gwapo niya. Yan. Pag reunion nyo, sasama ako ha. Gwapo niya. Pamilya Tsaka kami. super bait niya. Na-meet ko na siya sa church. talaga? Yes. Oh. Nag-a-usher pa siya sa church. Siya yung tipong, nakaganyan ka na. Ganun kasi- ganun level. Ala, oo. Ang Ang ganito. Diyos ka ba? Oo, yung mata niya, yung talaga, kaya ngayon na ano ko na, kaya pala nila sinasabing Papa P, tsaka ang gwapo, kasi talagang gwapo P. Talaga. In fairness. Sana Eh, mamit syempre, ko hindi siya. naman pakakabog yung friend natin. Ay, Ang wala gwapo. naman maganyan. Oo, diba? Okay, doon na tayo sa natin. Kaya lapitin So, Yes. Lapitin ng mga girl. so, Thank you, Eto Elisa, na. for guesting. yes, Thank you so ayan. much for making time for us. Yes, okay lang. Welcome. Tapos, happy din ako kasi, teka lang, tanggalin ko. Ano? Sorry. sorry. Ayan, syempre happy ako dahil Mother's Day. Ayan, nag-isa ako sa inyo ngayong Mother's Day. Ayan, ang aking mami pa tumatawa. Ayan na po. Saktong-sakto yung pag-guess mo as a mother. Mother's Day, ayan. Siguro,
maraming i-share to sa atin. Yes. Pero si Piolo Pascual ba, saan bang mong Side. tito? Father side? Mother Oh, side, perfect yes. talaga for today's mother side Episode, pala. yes. Mother's Day. So, ayun na, dahil na-introduce na ni Mr. Aries ang ating podcast episode for today. Yun nga, bibigyan naman natin pugay ang ating mga Ina. ina. Inay. Magigiting na Ina mo. ina. Ina ko. Ina natin Ayan. lahat. Yes. At sabi nga, hindi tayo lahat ay magulang, pero lahat tayo ay anak. Ay. Kaya lahat tayo ay may nanay. Nanay. Ano yun? Naipasok. Nailaban. Nailaban natin yan. So, ayan. Sino unang i-entry? Pero before we entry, napanood nyo ba yung grabe iconic movie na yun, yung Anak. Grabe yun. Oo. Kung di mo ako kaya respetuhin bilang ina mo, respetuhin mo ako bilang tao. Ay! Oh. May entry siya. Sino ka dyan? Pero nakarelate ako ng konti doon kasi nga, di ba, yung nanay is OFW. Yes. Sa mga huli Pero na. mamaya na pala yung nanay. Oo. Di ba? Kung alam mo lang na, kung alam ko lang kung kung alam mo lang kung ilang bigas ang tiniis ko para hindi na mabigyan lang kayo ng inyo kanyan. Lalabanan kita. Bakit? Babalik ka rin naman ng Hong Kong, di ba? Hindi ako babalik ng Hong Kong dahil kailangan ko naman. Kinakabalas sa malinyakan niya. Wala. Wala. Actually, hindi ko talaga napanood yun. Hong Kong ba siya? Hindi niya Hong Kong talaga ba? na yun. Ayan. So, yung mom ko, nag-work abroad din siya. Japan naman. Oo. And kaming apat, nasa Philippines kami nun. Oo. So, medyo, hindi naman ako kasing rebelde ni Claudine Barreto sa movie na yun. Pero alam, Nakarelate ka nakarelate somehow. naman ako somehow. Oo. Ayun. So, yung mom ko, sa kanya ko naman na yung kaartehan. May, dun, may sa bahay, may perfume stash siya doon. Wow! Yes. Oo, may perfume talaga siya dyan. Maarte siya sa pabango. So, kahit simple... May collection siya talaga ng Yes. So, kahit simple lang siya manamit, simple lang talaga si mama, pero mabango. gusto niya. Oo, yun. Tapos, salt and pepper hair kasi si mama. Naturally? Hindi. O nagpapabulay talaga? Hindi, white. May puti na siya. Oo. Okay. Pero hindi siya nagpapaano-dye. Oo, meron So, kasi ito na nga. Ito na nga, Salt and shake pepper hair. May puti na siya kasi nasa lahi namin na putiin yung hair. Tapos, every month, nagpapakulay siya ng brown. Sabi ko sa kanya, ma, wag ka na magpakulay ng brown. White na lang. O kaya kung gusto mo, Ash black. gray, ganun. Oo, kasi magiging tricolor yung buhok mo. May brown ka na, may black ka na, may white ka pa. Kaya, stick to one na lang tayo. Mag-white ka or mag-black ka. So, ngayon, nag-stick na siya to white. Parang in-embrace niya na yung white hair niya. Very regal mo. Tingnan si mama ngayon. Na-meet mo na siya, di ba? Yes, yes. White hair na siya talaga. O yun. So, may kamukha siyang artista eh. Sino ba? Si Pero ang dami kong natutunan mga words of wisdom kay Mami. Oo. Hindi ko nasasabihin yun. Yes, oo. Pero, And funny rin siya. At kamukha siya ni Rio. Pag nakita mo siya, female version siya talaga. Kaya yung ganda ko talaga sa kanya ko naman. Pero yung pagka-male mo, hindi. Katawa Parang ba yun? Hindi naman. Hindi ako yun. Ay, hindi ba ikaw? Rinig ko kasi. Oo. Hindi tumatawa. Hindi maldita si mama. Oo, hindi ko alam kung ba't ako naging maldita eh. Oo. Hmm? Kasi yung dad ko, growing up, hindi naman kami magkasama. So, siguro, Ay, wala inborn yan. Inborn. oo, dala ng panahon. Oo, ganun talaga siguro. Oo. Tapos on a deeper, tas eto pa, si mama nung bata ako, nagtataxi kami to school. Pag malayo, nagtataxi, di ba? Tapos, minamandohan niya pa yung driver. Sinasabi niya pa dun sa driver, ay, ba't kayo dumaan dyan? Dun kayo sa kabilang opak, gano'n, Sana may ko na lang nag-drive, diba? Pero ngayon, nang bumisita siya sa Japan, naliligaw siya palagi. So, siguro ngayon, nung inisip ko ulit yung events na yun, parang nasa isip ko na, siguro si mama, nung dati, kasi kailangan niya maging seryoso sa bawat aspect ng buhay niya, down to kahit yung direction. Kasi sa kanya kami umaasa. Pero this time, okay na. Kahit hindi niya na... kumbaga parang backseat na lang siya na, sige, kaya mo na yan. Take me to wherever you want me to, Yes. to be.
And then, Iyak na agad si Pengi akong tissue. sino? Si Yuko eh. Iyak ka na ba? Ano, yung mata No, I'm niya. listening. Okay. Kala ko iyak. Nauna ka. Biglang umano. Tapos, on a deeper level naman, si Mama, sa kanya ko natutunan yung perfect timing. Kumbaga, yung values ko, sa kanya ko nakuha halos lahat na never compromise your values for anything. Kapag alam mong naaapakan ka na at hindi mo na kaya, fold. Ano na, yun na yung time mo para mag-let go. Tapos, yung timing din, naalala ko dati kapag may gusto akong bilhin na hindi ko mabili o kaya may gusto akong ma-achieve na hindi ko na-achieve, ang lagi niya sinasabi sa akin na siguro hindi mo pa time ngayon. So, siguro at that time, hindi ko pa masyadong naintindihan kasi bata pa ako noon. As children, most likely, selfish tayo. Na gusto natin, what we want it now. Pero ngayon, going back, naisip ko na, actually, oo nga, na parang kung hindi ko time yung time na yun, maybe later on, dadating din sa akin. And dumating naman sa akin. Perfect. Ang perfect timing. Yun. So, ayun, forever grateful ako kay Mama. And, down to the little things to the biggest things, andyan siya, wherever I go. So, yan. Hi, Ludi! Sinabi rin pala. Bye, Mami Ludi. Hi, Ludi. Hindi yan nanonood eh. Oo. I-relay na lang ng... Oo. Wala akong laban sa probinsyano. Ay, oo. Ano ba naman Yun talaga favorite. Oo. Te, pag nung nandito siya, di ba nag-visit siya ng Japan, pag talagang patak ng 8:30 Japan time, sabi niya, ano na yun? Galit tayo. Oo. Pag galing kaming trabaho, tapos di ba, kakain kaming dinner. Siyempre may gusto rin kaming panoorin, pero sabi niya, ay, hindi ba probinsyano? Oh. Wala. Okay. Tiklop, nanay eh. Oo. Siyempre. Ayun. Ayun. Hi, Ma. So yan, sharing stories tayo sa unforgettable na moment with your mom. Mm-mm. Later na ako kasi ako yung as a mom. Oo, Okay. no. Mm-mm. So ako na. So ikaw na. So, yun naman, yung sa mama ko, same naman din. OFW din yung mama ko sa Japan. And then, simula nung pagkabata ko, hindi ko siya naging close kasi syempre, doon siya nag-work sa Japan. So, dad ko talaga yung, gusto ko. Oo, yung mom ko kasi parang provider lang, hindi ko nakakausap. Though, minsan kine-question ko siya kung bakit niya pinili yon. Buti na lang yung dad ko is pinaparealize na sa akin na ginawa niya yon para may maganda tayong buhay. So, yun. Tapos, sa kanya ko naman yung, kamalditaan ko siguro. Oo, medyo palaban kasi mama ko. Parang, yun din yung turo ng mama ko na kung may point ka, paglaban mo. Yes. But, kung alam mo namang may mali ka, mag-sorry ka. So, gano'n naman yung turo niya sa akin. And then, recently, nung pagpunta ko ng Japan, doon kami naging close. Kasi, syempre, parang, tawag dito, nung nagpupunta lang siya ng Philippines, yung mama ko kasing galante. Minsan, nagiging selfish ako. Kunyari, gusto ko yung pinakamahal na laruan. Bibili niya. Tapos, lahat ng bag ko every year, kailangan bago. Brand new dapat. Iba't ibang brand. Kunyari, unan na Adidas. Ganyan. Hindi ko nagaganon. Tapos, lahat ng PlayStation, lahat ng Game Boy, almost lahat meron ako. Basta mga bago. Yun, basta good provider siya. And then, hindi siya madamot. Basta kung anong gusto ko pagpunta niya. Kaya akala ko marami siyang pera talaga. As in, akala ko talaga, di ba ganun naman talaga mindset natin? Yes. Pagbata ka. Pagka bata ka, tapos yung family mo umuwi ng Philippines, akala mo maraming pera. So, ganun yung naging mindset ko. And then, nung pagpunta ko ng Japan, doon ko na-realize na, ay, hindi pala. Kaya pala niya minsan ginagawa yon. Kaya, tapos simula kinder hanggang mag-high school ako kasi hindi na ako nakatapos ng college. Though talagang ginusto niya naman. Nag-aral naman ako dun sa university kaso, yun nga, dumating opportunity na mag-Japan. So, pinili ko yun. And then talagang gusto niya lahat private school ako. Kahit na minsan,
muntik-muntikan na maging public ako. Talagang niraos para lang makaano. Kaya yung sukli ko naman, talagang ginagalingan ko sa studies ko. Ganyan. Never naman ako naging bagsak, ganyan. Never talaga. So, never ko silang na-disappoint when regarding to that matter. And then, tawag dito, dun ko lang na-realize pagpunta ko ng Japan na mahirap pala yung buhay dito. Iba pala yung job niya. Akala ko kasi yung job niya super dali lang, tapos super dali ng pera. At yung pinakamahirap na part dun is yung malayo ka sa pamilya. Yes. So, dun, yung nakasama ko siya, dun ko siya na-appreciate. Kasi yung mama ko kasi hindi, siya, sa gawa. Hindi siya pala salita. Hindi siya nag-I love you madalas. Pero ngayon yung nagpunta ako dito, mas naging, kami, close kami. Dun ko siya na-appreciate. And then, dun ko na-realize na ang hirap palang mamuhay dito sa Japan. Akala ko madali lang. Pero hindi ko pinagsisisihan na nagpunta ako dito. Kasi feeling ko ang dami kong learning na natutunan dito. Kasi yung dad ko kasi masyado siyang sa akin eh. Mabait, masyadong parang tinitreat niya ako ng para talagang princess, parang As a princess. Oo, yung mom ko yung kaya mo yan, gawin mo mag-isa. Kasi at the end of the day, yes, at the end of the day, kung magkakamali ka, kasalanan mo. Choice mo yan eh. At least hindi mo ako sisisihin, ganun kasi siya lagi. Gawin mo kung anong gusto mo, but at the end of the day, wag mo akong sisisihin. Sarili mo yan eh, choice mo yan. So, at least, na-realize mo kung magkamali ka, na-realize mo na, mali pala. At least matututo ka. Ganon siya. Hindi siya yung taong nagtotolerate ng, hindi, wag mo tong gawin, hindi, gawin mo to. So, dun siya naging proud sa akin na, tama pala yung decision mo. Like, here, yung sa Tokyo, actually, hindi niya talaga gusto. Na mag-work ako dito, na super layo, tapos ibang feel pa yung work ko. Sabi niya, ba't hindi ka nalang mag-stick sa dati mong work? Kasi at least yung work mong yun, for a couple of years, gamay mo na. Laging ganun yung work mo sa industry na to, bakit magbabago ka ng career? Pinaglaban ko. Sabi kong ganun, feeling ko kasi dito ako mag-excel. Feeling ko yun yung gusto kong gawin. Which is for me naman, na-enjoy ko naman ngayon. So, sabi niya sa akin, I'm so proud of you kasi tama yung naging desisyon mo sa buhay. So, ayun. Tapos, sa kanya ako unang nag-confess din kung though naintindihan niya naman din talaga. So, I'm so thankful na both my mom and my dad, I'm so thankful na sila yung naging magulang ko. Though minsan may misunderstanding tayo, ma'am. Hindi naman maiiwasan. Hindi maiiwasan. And then, lagi naman yung sinasabi eh. Minsan kasi alam mo naman yung choice of words ko or kung alam niya naman kung paano ako magsalita, hindi lang naman din as a friend or ganun din ako magsalita sa kanya talagang mataas. Which is sa akin, wala lang. Pero sabi niya kasi, anak, medyo tumatanda na kasi ako. Hindi tulad dati na akala mo magbarkada lang tayo. Ngayon kasi, please choose your words na lang. Kasi minsan nami-misinterpret ko siya. Yun. So ngayon, medyo nag-careful na rin ako sa kanya. But, ayun, thankful lang kasi mas naging strong yung bonding namin. Unlike before na akala ko lang provider lang siya. Ngayon, naintindihan ko na lahat ng hirap niya. So, yun. Thank you and Shout out to Mami. shout out to Marife. Oh, I love you and then kita tayo soon. Ay. Nanonood ba si tita ng O kahit sa live minsan nanonood niya nagko-comment. Pero mas nagko-comment yung lola ko. Granny. Hindi dito sa podcast natin. I don't know kung nanonood siya. Yung, kasi recently wala na rin ako oras masyadong makipagchikahan sa kanya. Dahil busy sa work. So, naintindihan naman niya. Kaya siya na lang pupunta ng Tokyo sa susunod. Magbabanding ulit kami dito. Di ba yung nandito yung lola mo, nandito siya? Oo, andito siya. Tapos recently lang nag-appear yung kasama kasi siya nag-Europe. 8 years ago na. Ang bilis ng oras. Parang kahapon. Parang kahapon lang nag-feed lang siya memory lang siya sa Facebook. So yun, looking forward na kahit saan man or kahit Korea lang ganyan, makapag-banding ulit kami. I love you. Kinilig. Nag-away yan mamaya. And pala, thank you for accepting me from who I Yes. am. Yun talaga ang pinaka-importante.
Thank you for always supporting. Ikaw na. Pero paiyak ako sa supporting me. Oo. Sige. Bahala ka, last kayo. Hindi, ano ba? Ano to? Short message? Yung unforgettable moment with your mom muna. Yung hindi mo Kasi talaga... ano kami, aso't pusa kami ng mommy ko eh. Siguro nga dahil yung parang yung kay... Oo, kasi nga syempre nasa abroad siya. So, nasa Philippines kami. So, yung wala kaming mga sweet mother and daughter, alam mo yun, bonding nung growing up. So, dati, nung nag-aaral pa ako sa Philippines, aso't pusa kami. Hindi kami nagkakasundo talaga. Tapos kasi hindi ko pa siya naiintindihan. Tapos, nung nagpunta na ako sa Japan, nung nag-work na ako, nakikita ko na siya, yung hirap, nakikita ko na talaga sa sarili kong mga mata. Mga puyat niya, 2 trabaho niya. Dun lahat parang umano sa akin na, ay, shit. Hindi pala biro ginagawa ng mami ko. Tapos nagmamaldita lang ako sa Pilipinas. Which is maldita kasi talaga ako. Up until now naman. Hindi ko naman i-deny. Pero parang, Parang lahat yun yung common pero denominator parang, niya. grabe. Ay, Kailan hindi maldita si Aries? ewan ko lang, hindi tayo sure. So, parang ako, ang galing mo, ma. So, meron one time, nagkakuntahan kami nila ate. Sabi namin, ma, paano mo ginagawa dati? Nung andito pa kami sa Japan, 3 kami. Tapos, single mom ka. Kasi, bago siya nakapag-decide na iuwi kami ng Pilipinas, andito pa kami lahat na nung maliliit kami sa Japan. Sabi niya, pinapasan ko isa dito. Tapos, sakasakay yung sa bike sa likod. Tapos, sa harap yung isa. Tapos, mag-grocery ako. Tapos, isa-isa ko kayo ulit ibababa. Sakay ulit. Sabi namin, kasi si Daya, yung pamangking ko pala ngayon, nagkakagulo na kami sa bahay. What Ang dami na? niyo Mag-isa pang ka? nag-ano. Tapos 3 kami. Sabi ko, paano mo kinaya yun? Wala eh, kinaya ko lang. Wala rin siya ma-explain, pero alam lang niyang kinaya niya. Siguro naisip lang niya iuwi na kami sa Pilipinas is para mas makapag-provide siya sa amin ng maayos. Kasi kung Para wala siya ay makapag-work naalagaan, siya. mas makakapag-work siya ng mas mahaba. So, yun na. Nung inuwi niya kaming Philippines, doon na nag-start. Binigyan kami ng comfortable na buhay ng mami ko. So, very thankful ako doon at walang makakapalit nun. Hindi ko iaalis sa kanya yung credits. Kasi kahit pumasok yung stepfather ko sa buhay namin, bago pa siya pumasok, masarap na yung buhay namin because of my mom. Kaya yun, thank you so much, ma. Kahit lagi tayo nag-aaway. Pero ngayon, bati na kami. As in, super bati na kami. Para na kaming, magkumare, nagchichismisan palagi, ganun. Tapos, naawa lang ako minsan. Or, di ba lang siguro naawa, mali siguro yung term ko. Nalulungkot ako. Kasi nakikita ko siyang tumatanda. Yun lang. Ayan na naman po tayo. Okay, pero all moms are aging gracefully naman. Oh, yes. And beautifully. Beautiful. Lalo, Yeah. Diyos ko, napaka-arte din nun. As in. Mas maganda pang skincare niya sa skincare ko. Nagre-retinol. Yes, din si nag-ready Mommy. siya. Share kami. Alam Diba? niya yan. Kunyari, pag nakita niya, ano yan? Oh, bibili din siya. Kung ano yung sasabi ko, ano yan? Bibiling ko rin yun. Yun yung bonding namin. Siguro lungkot lang ako kasi nga, actually, ang pinaplano kasi namin sa kanya ngayon is yung retirement Yes. niya. Bakit? Kasi wala na siyang husband eh. So, sino pa magpaplano nun? Kami na lang magkakapatid. Kaya parang sabi ko sa ate ko na, habang dalaga ko, sana ma-finalize na natin yung retirement ni mama. Kasi paano pag nag-asawa na ako? Kasi ikaw may asawa ka ni. Di ba si Kyoji, pwede na rin siya mag-asawa anytime. Ang tagal na ng girlfriend niya, di ba? So yun siguro, pag naayos ko na yun sa mama ko, tsaka ako makakapag-focus. Pero for now, si mama muna. Wala akong problema dun. At wag sana isipin ng mama ko na dahilan siya kung bakit nauudlot yung Oo. mga gusto kong naiyak. Gawin pa, oo. Kasi, hirap lunukin. Oo. Gusto ko lang gawin. Ayan na sa harap mo, te, yung issue. Gusto ko lang gawin muna yung sanang ginawa ng stepdad ko for her. Yun na lang. Gagampanan ko muna yun. Pag okay na, ay okay na. Sarili ko naman. Kaya ma, huwag ka mag-alala. Hanggat andito ako, I got you. Yes, As in, yes. I swear to God, kahit magsigawan pa tayo sa bahay. So, alam ko, sino ba yun? Si mama. Oo, si mama. Sundo ka. Si Derek yan. Oo. Promise, ma. Promise yon. Kahit hindi ako masyadong ma-message, I love you. Delivery. Ay, bakit? Char. Basta, huwag ka mag-alala, ma. Alam ko nag-worry ka. Kasi, nisip mo tumatanda ka. Pero hindi. Andito ako. Si ate rin andyan. Andyan pa si Kyo. Andito kaming mga anak mo. Hindi ka namin pababayaan.
Promise yan hanggang dulo. Nawalan ka man ng partner, yung mga anak mo, partner mo habang buhay. Yun talaga. So, more away for us. Yes. More At hindi yun titigil. Hindi pwede tumigil kasi Oo, part yun eh. eto nung March, umuwi siya sa Philippines 1 month. Alam mo, chat ko sa GC, mauwi ka na, wala akong Oh, kaway. diba? Hindi na Nakakamiss yun eh. nakakamiss. Tapos magkasama kami sa room. Sabi ko nung first night na umalis ka, hindi ako makatulog. Hala, baka ganyan kami ni Yumi kasi talaga kami yung magkaaway. Oo. Baka pag umuwi siya sa wala na akong Mahahanapin mo. aawayin. Mahahanapin mo. Sabi ko man, nahirapan ako matulog kasi naninibago ako, wala akong kasama. Sabi niya, mag-play ka lang sa YouTube. Kasi nagpe-play yung mama ko sa YouTube ng mga kung ano. Ganun lang daw gawin ko. Pati Tokyo Eyes. Oo. Para daw makatulog ako. Lang. Mga small things. Kada, Biglang tuwa. yes. Mag-celebrate kami ng Mother's Day. Yeah. Simple lang naman ng... Ay. Ang daming Oo. delivery, B. Oo. Pagkain ba yan? Mm-mm. Sa Cuban pala. Kala ko pagkain eh. Hirap naman yan. So, eto na si Marcy. Oo, Parang last Marcy. ata si Ate Love. Oo, last na ako. Oh, Ikaw. as a mother kasi siya. Oo. So, what's your experience naman on your mother? Sa aking ina, sa aking magiting na ina. Yes. Ayan. Are you close to your mom? Yes. Actually, mamas boy ako. Ah. Yan, super love. Yan ang pinakamamahal kong tao sa buong buhay ko talaga. Yung mama ko talaga. Hindi ko ipagpapalit kahit kanino yan. Paglalaban ko talaga yan kahit anong mangyari. Ngayon, ang mga best moment namin is, siguro di ko malilimutan yung, nung bata kasi ako, mahilig ako mag-ipon ng mga barya-barya sa alkansya, ganyan. Mag-ipon. Kala ko po. Anong po? Sabi ko, oo, nagsasala ako Ay, si no. mami yung taga-tubos. Si mami talaga. Akala ko matanda diretso. Well, actually, pasaway talaga ako sa nanay ko. Lagi ko pinapasakit yung ulo niya. And then, ayun, Japan mama ko, super dami ng sacrifices ng mama ko sa akin, lalo na sa akin, pati sa kapatid ko ngayon. Kasi, nung nag-start pa lang siya OFW talaga, ang mas talagang inisip, hindi kasi siya materialistic na tao. Talagang, inuuna niya mag-ipon, yung kung ano yung sweldo niya, iipunin talaga niya, hindi niya idadaling kung saan-saan. Hindi siya bumibili ng kahit anong bagay. Even kahit hindi siya kumain ng gabi, katrabaho niya buong araw, titiisin niyang wag kumain na ganun. Minsan hahatiin pa niya yung can na tuna para lang maipon yung pera na yon. And then mag-invest siya lang, mag-i-invest. And then ganun kasipag yung mama ko. And then nung nung bata pa ako, madalas kaming dati nag-iihaw. May ihaw-ihawan yung mama ko dati na lagi niya ako ayaw niya akong palalabasan kasi maaarawan ako, makakagat ako ng mga lamok-lamok, ganun. Ganun naman ako, masyado ako na-spoiled ng mama ko. Naiiyak ako kasi, sige. Kasi as a mom, ginagawa ko na rin siya. Wait lang ha. Kaya naiiyak ako sa mga entry niyo. Kasi, bakit ganun? Ginagawa ko rin yung mga ginagawa ng nanay niyo. Ganun. Sige na. Ganun. Tapos, yung time na yun talagang inipon ko yung mga baon ko mga grade 1 pa ata ako, inipon ko siya, hindi ako minsan kumakain. Tapos binilang ko siya ng nung Mother's Day. Sabi ko, Mami, anong gusto mong regalo? Sabi niya, hindi, okay lang, ipunin mo lang yan. Sabi niya ganun. Tapos dinala ko siya kung saan. Dinala ko siya sa isang parang figurine na mga shop. Doon binilang ko siya ng parang, may mga glitters na bilog. Sabi ko, ano gusto mo dyan? Ayun, binili ko sa kanya. Hanggang ngayon, nasa kanya pa rin yun, nung grade 1 ako. Tapos, ito na siya sa Japan. Marami siyang mga marami siyang mga tawag dito, mga ini-invest ngayon sa Pilipinas na iniisip niya lagi kami nung kapatid ko. Kaya sa pag-aaral, iniipon niya lahat yon, hindi siya gumagasto kahit saan talaga. Tapos, kapag, ayun na, nito ko lang nalaman na lahat pala ng, meron na pala kaming, bank ng kapatid ko na talagang inipon pa niya mula noon na hanggang ngayon na lagi pa niya sinasabi na
paano lang, kasi minsan hindi, barkada, tropa lang kami ng mama ko, hindi kami yung madrama na mag-usap na, hindi kami yung nag-I love you-han na ganun. Tapos, parang sinasabi niya na, Eris, baka mamaya pag wala na ako, kung anong gawin mo sa buhay mo. Kasi, hindi siya makapagtigil doon sa trabaho niya dati, dahil pasaway nga kasi ako, mahilig akong gumastos, mahilig akong gumamit ng mga credit card, ganyan. Tapos yung, tawag dito, ayun, tapos hindi siya makatigil dahil hindi stable yung buhay ko, na ganun pa rin, hindi siya makaalis sa trabaho niyang yun hanggat hindi niya ako nakikitang makatapos ng pag-aaral. Ayun. Tapos, pinag-aral niya rin ako, sila ng tatay ko. Actually, spoiled. I think, in-spoiled ako ng mama ko na lahat ng gusto ko is binibigay niya sa kanya lahat. Siya lagi nagsasabi na, ano ba kailangan mo? Nakauwi ka na ba? Magchat-chat na lang yung bigla, nakauwi ka na ba, kumain ka na ba, ano bang gusto mo, bibilang kita dito, ganyan. Lahat talaga, kung saan siya pupunta, hindi siya mawawalan ng ibibigay sa akin. Kaya sa Pilipinas, sa tawag yun, minsan hindi ko nang alam na, nasa Pilipinas na siya, malaman ko nandun na pala siya. Tapos magchat-chat na siya kung ano yung mga kailangan ko. Tapos, ayaw dumaan dun sa part na yon kasi mahina ako sa pag-usapang mama talaga. Mahina ako sa usapang mama. Ayun, kaya sabi ni Neo kanina sa tatay niya, ako, kahit nung bata ako, pangarap ko, magkakasawa ko, gusto ko, mama ko. Gusto ko yung simple, yung matapang, hindi sumusuko, lahat yun. Ganun. Siya talaga sa tao sa akin. Hindi siyang papalitan talaga. Kaya kahit minsan sasabihin niya na paano pag nawala na ako, ganyan, sino na lang may iwan sa'yo, paano ka na ganun. Kasi sobrang pasaway ko talaga. Kahit ngayon, lahat ng nagiging problema ko, siya nilalapitan ko. Lahat sa kanya ang problema talaga. Tapos siya nagre-resolve talaga lahat. Kung ano expenses man yan o kung anong bagay man yan. Ayun. So, ngayon, hiwalay na sila nung dad ko. Mag-isa na lang siya. Then, yung sister ko is nandun sa poder ng mama ko. Ayun. So, ayoko nang banggitin pa ibang mga bagay kasi ayoko nang dumating doon. So, yun. Super mahal ko yan, mama ko. The best talaga yun. Mama. Si Maricel. Ayan. Maricel Pascual. Ayan, mahal na mahal ko yan. Super love na love ko yan. Kahit kaninong kaibigan ko, kapag may nakakausap ako talaga, binibida ko talaga yung pinakainanay ko talaga. Dahil walang katulad yun talaga. Super. Hi, tita. Tita Maricel, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, mami. Oh, ako na nga dapat mag-shoutout kanina. Iniintay ko lang Happy eh. Mother's Day, ma. Love you so much. Hi, tita. Catherine. Dahil na inantay lang si Mami Catherine. Terry. Wag mo ako Terry. Are you? Uy, hindi yun. Wait. Sorry, isa-segue ko lang. Alam mo, bad trip ka. Bakit? Ganda mo pa rin kahit umiiyak. Di ba? Ako. Oo. Kainis. Ako. Hindi titanga tayo pag umiiyak tayo. Huwag na tayo umiyak. Oo. No? Kaya hindi ako umiiyak kanina, nagtatago na ako. ganun. Kasi nag-iiba yung anyo. Oo. To the only mother. At papangaralan ko lang kayo mga anak. Ganun, yun lang pala yung mga Happy papangaral. Mother's Day, Terry. Thank you. Mami. Alam mo, sabi nila parang motherhood doesn't come with a manual. Naiyak na ako agad. Yung pala sinabi. Wala pa. Kasi sobrang hirap. Kasi, ano ba yan? Ako na. Ano mo yun? Parang na-feel ko yun the moment yung eldest ko was born. Yung iaabot sa'yo yung anak mo, pero hindi mo alam kung anong gagawin mo. Parang, yung sobrang fulfilling for a woman to have a child. Pero, anong gagawin ko dito? Parang may buhay ito, hindi to pet, hindi to Doon binigay sa akin ng doktor na, here's your daughter, ganyan.
binalik ko sa kanya. Kasi ang liit. Tapos, natatakot ako gumagalaw. Shucks, may human being. Tapos, eto yung galing sa akin. Parang ganyan. Yung una, kasi yung pag during pregnancy, mafe-feel mo yun na parang meron na nagkikik sa tummy mo, ganyan. Parang sobrang happy na, uy, may tao. Meron talaga, parang ganyan. Kasi parang dream yun ng bawat babae na magkaroon ng anak, di ba? Pero pag nandun ka na pala sa stage na yun, nakakatakot. Na parang, hindi to pet hindi to yung kinuha mo lang galing sa'yo. And then yung day na, yun nga, yung labor day na, yung sobrang hirap, lahat-lahat ng naramdaman mo na lahat ng sakit physically, ganyan. Tapos, nung paglabas niya, ayan, uuwi kayo sa bahay na 3 kayo. Kasi syempre with your husband, 3 na kayo. Tapos hindi mo alam kasi nga walang manual. Paano ba to? Paano bang gagawin ko dito? Paano ko babubuhayin tong tao kasi to parang ganyan. Iba talaga yung feeling yung first time pag uwi mo sa bahay, may dala kang anak. Ang hirap. Tas, pero masaya na nakikita mo siya. Pero kahit ano ako sa story nyo, kasi yung hindi mo papalamukan, yung as in may lamok talaga, babantayan mo talaga siya kasi baka kagatin. Ganun yung feeling. Kaya sobrang hirap pala maging nanay, ganyan. Pero kasi, grateful ako kasi nandun yung mama ko sa tabi ko. Nung nanganak ako, nung ganyan, may mami sa midwife pala. Kasama niya ako sa mga bahay na nagpapaanak siya. Pero yung sarili ng anak, parang hindi niya kayang gawin yun. Kaya sabi niya sa hospital ka mga anak, siguro kasi yung labor pain na nakikita niya yung anak niya, di ba? Ganyan. Parang ang hirap tingnan. Pero kasama ko siya all throughout my pregnancy, ganyan hanggang sa bahay. Ganito yung gagawin dyan, ganyan. Kasi hindi mo alam i-guide ka niya talaga. Pero masyadong malayo yun sa nangyari sa akin dito, dun sa second naman. Kasi dito talaga, ako na lang mag-isa. As in, wala na. Tapos yung pang, nanganak pa ako very early, diba? Tapos, yun nga, parang mas mahirap yung napagdaanan ko dito. Kasi 4 months nga kaming nasa NICU, yung nasa neonatal ICU kasi si UG, 'di ba? Dahil pinanganak siya. Mas doon ako talaga bibigay kasi hindi ko alam kung mabubuhay yung anak ko or hindi. Yung parang makikita mo lang siya diyan sa loob ng ng incubator, ganyan. Doon mo ma-feel talaga na ano ba? Parang ang hirap naman ito, wag naman ganito, 'di ba? Parang hindi kasi lahat ng pregnancy is okay. So, meron talagang normal, okay yung anak mo, masaya yun. Pero may mga times na pag yung anak mo pala yung nagkakasakit, ganyan. Ang hirap dalhin para sa magulang yun. Lalo na as a mother, ganyan. Kasi sa'yo galing, ikaw nakakakilala. Kaya nung lumabas nga kami noon sa hospital ni Didi, parang, ayoko siyang, hindi ko alam kung anong gagawin ko rin kasi, very fragile siyang bata, 'di ba? Very high maintenance siyang bata. Tapos, hindi ko alam kung paano kakayanin ko ba to na without medical support. Kasi yung mga doctors nasa tabi ko lang yun Kaya anytime nangyari, hindi makahinga, ganyan. Nandun sila. Pero yung nasa bahay na, ang hirap. Sobrang struggle and anxiety. Sobrang sobrang payat ko talaga. Kasi iniisip ko siya kung paano ko siya palalakihin. Lahat ng books yata about yun nga, premature, parang tungkol sa premature baby, binili ko talaga, binasa ko. Kasi gusto ko maging okay. Kasi sinasabi nila na mahirap daw talaga to raise, yung very fragile baby, ganyan. Tapos, hindi talaga ako natutulog, hindi ako makakain, kasi natatakot ako baka mamaya pag hindi na siya huminga. Parang pagka natulog ako, pagising ko, wala na siya. Ang hirap talaga yung struggle ko talaga dati yun. Tapos, sinabi pa nila, yung parang, parang, hindi siya makakalakad, yung mga ganyan. Ang dami. Diba? Yung possibility ng mga, na, mangyayari sa kanya.
Kasi being born so early, ganyan, ang dami talaga yung lungs niya. Diba, up until now naman ganun. Tapos, like kami nasa hospital, halos tirahan na namin yung hospital. Talaga in and out kami dyan, nasa ER, ang dalas. Kaya parang, dun ko na-feel talaga yung motherhood nung nandito ako. Tapos meron pa akong isang anak na pinapalaki. Without the support of anyone, kasi kami lang talaga yung nasa bahay kasi wala naman dito yung mga mama ko para, di ba, not unlike yung una na ang dami yung kasama. Ngayon, ikaw lang eh. Tapos parang wala kang, kailangan mo maging strong kasi wala ka ng panghahawakan. Kasi wala ka ng mama to guide you eh. Wala kang papa na patingin muna dyan pa ha. Kasi, alam mo ba, very, parang yung 5-minute na shower is a luxury for me. Kasi hindi ko siya maiwan. Kasi, syempre, kailangan din naman mag-work ng husband mo, ganyan. Tapos, ikaw lang, tapos kasama mo pa yung eldest mo, ganyan. Bata pa lang din siya noon. Tapos, pupunta ako sa hospital. Iiwanan ko lang yung si Yumi. Iiwanan ko siya sa play place. Diyan ka muna kasi hindi siya pwede pumasok sa hospital. So, talagang mababaliw ka talaga kung hindi ka talaga strong as a woman. Maloloka ka talaga. Pero kasi nga, wala kang ibang choice kasi anak mo yun eh. Yung mga anak mo yun. What more, yung malalayo ka. Kasi ako, kasama ko mama ko hanggang, lumaki ako dahil papa ko naman yung nag-abroad, 'di ba? So, okay yung, niya sa amin. So, sanay ako na ganun, na gusto ko, ganun din ako. Hindi ko iiwanan yung anak ko. Kasi, sabi kasi nila, pero naiwan din naman namin si Yumi, no? May 777 tayo sa sa parang child development. Yung 0 to 7 daw. That's yung play lang. Kasi nandun pa sa hanggang 5 years old yung yung kailangan support ng mga magulang. Yung nurturing stage niya. Kasi yun yung brain development and everything. Nandoon sa 0 to 5. So, importanteng meron siyang magulang, especially the mom. Then, after, yung 7 to 14, yan na yung teaching stage. Diyan na yung upbringing ng bata na dadali nila hanggang adulthood eh. So, nandyan ka dapat, present ka pa rin doon. Kasi, tuturuan mo na sila how to live, kung ganyan. Nandiyan yun very crucial, yung 7 to 14. Tapos, magiging teenager yan, 'di ba? Then, yung 14 to 21, yan na yung yan na yung support ka na lang. Kasi, yung gusto mo silang i-keep, pero kailangan, you need to let them fly alone. Ganyan. So, kung ano yung natutunan nila sa teaching stage mo ng 7-14, i-adapt na nila yun from 14 to 21. So, very important na yung progress ng bata hanggang 21. Kaya ako nagmamatter sa akin yung upbringing eh. Kung paano ka magiging maayos na tao, ganyan, yung adulthood, napakahalaga na meron kang nagga-guide sa'yo mula nung bata ka. Kaya parang very blessed kayo. Kasi sa mga stories nyo, na kahit na malayo yung magulang nyo, pinakita at binigay nila lahat para sa inyo. Kaya, ayan, basta, yung mga magulang nyo, especially the mom, mahalin nyo sila ng sobra kasi ngayon ko lang din na-feel nung naging nanay na ako kung gaano ka, eto pala yung mga sacrifices ng mama ko sa amin. Kasi nung bata ako, sabi ko, gusto ko lang, parang madali lang yan. Parang gusto ko, hindi ako magiging ganyan sa mama ko na stay-at-home mom lang siya. Na may profession siya pero hindi niya ginamit. Kasi choice niya yun para hindi niya iwan yung mga anak niya. Ganyan. Sa akin, parang sabi ko, parang ako magiging working mama ko. Hindi ko kaya na stay-at-home mama ko. Sorry. Diba, iyakan episode. Sorry. Ayan. Tabi mo na yan sa akin. Ganyan. Pero pagka naging mother ka, ang hirap pala i-divide nung time. Sobra. Parang, mas, yung mga umaalis na mga magulang, lalo na yung mga nanay, pagka nahiwalay sa anak, siguro sa airport pala, kaiyak na ng mga baba nyo.
Sobra na. Kasi ang hirap talaga. Sobrang hirap na iwanan yung anak. Pero, yun nga, dadalhin nyo yun pag naging mga parents na rin kayo. Kasi kahit naman kayo, hindi nyo piliin magkaanak. Sooner siguro, may isip nyo, kahit adopted lang yan, kahit na hindi kayo yung biological parents niyan. Kasi ma-attach kayo sa mga anak nyo. Ganyan. Mahalin yung mabuti yung mga magulang. Alam mo si Mami Ludi dati, nung pumupunta siya ng Japan, hindi siya umiiyak. Kami yung umiiyak. Kasi syempre, aalis si Mama, di ba? Pero now, nung hinatid ko siya sa Yung station, recent, most niya, recent trip. niya, ang nasa isip ko, hindi ako iiyak dapat. Kasi hindi siya, alam ko na siya na Na hindi siya siya iiyak. Pero siya yung paiyak na nung time na yun. Pinipilit kong hindi umiyak kasi nga alam ko na yung personality niya, hindi siya umiiyak sa ganyang bagay. Pero hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ngayon siya na yung paiyak. Kung bakit ngayon siya na yung paiyak. So siguro dahil parang tumatanda na lahat, yung mga anak niya nakikita niya tumatanda na, siya rin tumatanda na. So parang kumbaga, kahit na bigyan pa kami ng mahabang panahon to be together, nauubos na siya. Yes. So siguro yun yung nasa isip niya ngayon. Mixed na yon na eto na yung product na pinaghirapan ko dati. Ganyan. Parang, tsaka seeing you, naging mabuti kayong mga tao, maano sa magulang yun. Na parang well-raised itong mga batang to. Kasi, parang achievement talaga for the mom na makita na mabuting tao yung anak nila. Ganun. Kaya, siguro choice nyo yung pagdating ng panahon na pipiliin mong magmaldita ka or ano. Pero, nagre-reflect yun. Ako talaga. Kaya, hindi nga. Maldita ka. Ikaw na kasi yung tabi. Pero nagre-reflect kasi yon sa caregiver mo. Sa kung sino yung nag-raise sa'yo. Kaya, syempre, yung mga values na implant sa inyo ng mga magulang nyo dati, whether mother, father, lola, kasi may mga 'di ba? Meron naman talaga mga laking lola na spoiled daw dati, ganyan, pero lumaki naman silang okay. But all the credits will go to the caregiver. Sila talaga. Kahit nga may mga bata nga yaya lang yung kinalakihan nila pero wala silang mga magulang, wala silang mga nanay, pero lumalaki silang maayos. Siguro kasi minahal sa unang-una yung love na binigay sa kanila nung bata sila. Mapaplant yun sa heart nila hanggang sa paglaki nila. Kaya, napaka-importanting makasama. Kung as much as possible, physically makasama nyo yung mga anak nyo. And with that, babasahin ko lang yung letter ng anak ko sa akin. Yes. May pa-letter tayo. Ayan. Parang hindi ko na ito mababasa na yung mata ko. Ako na. O ikaw na bumasa. Kunyari ako sa iyong anak. Ikaw kunyari si Yuji. Mama. Happy Mother's Day. This day cannot describe how much you mean to me through every time you have been here for me. You would sacrifice anything for me. I love you. Mahal kita. Love, Yuji. Meron pa May isa. isa pa ba? May isa pa. Meron, Isa pa. may part 2 siya, Ito sinend pa. niya lang sa akin Opo. kasi hindi niya Mother's Day. Thank you for loving for all these times, even through 11 years of my life. You have loved me through all of it. For 4,115 days, you have raised and cared for me. You care and love me more than any other mother in the world. Other parents don't even care enough to even pack their child's lunch or give them games. Time and minutes changes, but you will love me and I will love you back. You care for me so much, but I don't even get straight A's and my school cost almost all of our income. I need to do more for you and that shows how much you love me. I love you. Love, Eugene. Happy Mother's Day, te. Sobrang, Pero talaga ang mga hindi, sobrang kasi, thank you, Lily, ganyan. Sobra kasi, siya yung
mama's boy kasi siya. Talagang siya yung pagka tinatanong ko siya, who do you love the most? Your mom who? Pag your mom who raised me and carried me for 6 months. Laging ganyan yan. Lagi siya. Kasi nga 6 months lang pinanganak ko, hindi ko naman daw siya finul term eh. Kaya pagka lagi yun sinasabi, who carried me and raised me, ganyan. Sobrang sweet ng batang yan. Kaya naniniwala ako talaga, sobrang lapit sa nanay, yung mga Love ka rin naman ni ate. Love ako ni ate. Love na love niya ako. Pero para kaming aso't pusa nga. Para si Yuko and kay Tita Catherine. Ganon. Magbabago lang yung dynamics talaga pag medyo tumanda na. Oo. Ganun talaga pag Dadating tayo sa point na yan. Oo. Nga, no? Ano? Kasi may sister din ako. Tapos, Ganun din. sabi ng mom ko talaga, kung papipiliin niya, ako talaga yung pipiliin niya. Mahal talaga ng, ewan ko, hindi ko lang alam. Dynamics ng Kasi yung papa's girl, ganun siya. Ang daughter, malapit sa tatay. Common. Tapos basta pag yung mga son, malapit sa nanay talaga. Sweet, very sweet. Sa bagay, kaya both, half. Ayan. Tama. Kasi nijajapan yung mama ko. Wala pang phone noon. Mm. So, lagi lang akong sulat. Sumusulat ka rin. Tapos, lagi yan. After na school, susulat ako, Mami, kailan ka babalik dito? Bakit ang tagal mo? Hindi ko alam kung naiinis ako, magtatanim ako ng sama ng loob kasi wala sa tabi siya. sa tabi ko. Tapos lagi na lang pag sinasasabihin niya na, sige, anak, magkita rin tayo dito pagpunta mo dito. Meron akong maleta lagi na andun lang yung mga damit ko. Hindi ko siya ginagalaw. Na anytime pupunta ako sa mama ko, ganun. Tapos susulatan ko siya. Tapos pag umuwi siya dito, dun sa Pilipinas, pag aalis na siya, yun nga, sabi niya, ang hirap. Minsan, tinitiis ko talagang wag umiyak. Pero ramdam ko yung mama ko. Tinitiis lang din niya yung pag-iyak. Kasi pag nasa aeroplano na siya, tatawag siya ng gumahagulgul sa akin. Tapos, uuwi ako sa bahay. 1 week ako hindi makamove on. Lagi ako nasa labas ng gate. Nakatayong ganun, hinihintay yung aeroplano, lumilipad-lipad. Nakatingin dun. Sabi ko, tagal naman ni mami, ganun ako ng ganun dun. Tapos sulat na naman ako. Ganun lang. Halos every pagbabalik siya ng Japan, 1 week yun. Ang hirap, sobrang lungkot. Iyak ako na iyak lagi sa tapat ng gate. Pag hinihintay siya. Tapos yun, hanggang sa dinala niya na ako dito. Happy na kami. Happy na Siguro kayo. yung pinaka-happy masaya siya na nakuha niya na ako. Nagkasama na kami ng ganyan. Aking. Mahirap for both, no? Sorry. Apple to. Mahirap for... Tumutulo na mahirap yung sa ngayong mga luha anak, na. mahirap sa mga magulang kapag ganyang may OFW. Ang hirap. Kasi nga, yun nga, minsan di mo nakikita umiyak ba to? Parang yung sa'yo, di siya umiiyak. Pero feeling ko pagka wala na, nakasagot Ayaw na niya siya, ipakita. doon na lang siya iiyak. Ganun siguro. Ayaw lang niya ipakita. Kasi mom ko rin gano'n, nababay na, tapos talikod na yun agad. Tapos may kita, di ba may glass sa mga airports, gano'n. So, Ako, nung iniwan ko si Yumi, hindi kami umalis nang hindi siya tulog. At hindi ako nagpapahatid kasi hindi ko kaya. Iniwan ko siya, tulog siya. Ganon. Ako, Kasi mom ko naman, every graduation lang kami nagkikita. ang hirap. Kunyari, from high school, siguro 6 years after kami magkita. Nagtatago sa microphone. Tapos masakit pa pala ng sinabi ko sa kanya. Parang nagsisi ako, nasabi ko pala yun na parang, bakit bumalik ka pa? Diba? Ay, Chris. Very Claudine Claudine Parang Barreto. gano'n lang sabi ko, parang hindi naman namin kailangan ng pera mo. Kailangan kita, hindi yung pera mo. Kaya naman nating mabuhay na nandito ka. Bakit umalis ka pa? pero siguro hindi mo naman may-mean yun. Oo. Baka dahil Siguro, bata somehow, pa. immature ka pa kasi. Immature pa. Oo. Pero kung ngayon mo yun sinabi, Yes. ay ibang usapan. Oo. yun. Yes, yes.
sisipain, nakita ko ako nanay ko. Oo. After all the sacrifices for you, for your future, makapag-aral ka ng maayos, magandang eskwelahan, yan pa igaganti mo sa akin. Siguro very understanding lang talaga sila na hindi ko papatulan to. Kasi Oo. alam kong anak ko to, bata pa to. Maintindihan niya rin to someday. Yes. Ayan. And with that said, Happy Mother's Thank Day! you. Thank you. To all of the moms. Hala, wala na akong makita. Happy Mother's Day! We love you mga mami namin.